Ang galing nyo lumapit sa mga tao, ang galing nyo lumapit sa mga botante. Pag magpapanahon na ng eleksyon, puro kayo tulungan nyo kami. Tapos pag nandiyan na kayo sa pwesto, sino tinutulungan ninyo? Mga maiinit na usaping politika, hihimayin at masusing tatalakayin. Wala ba kaming maririnig sa inyo na na para sa bayan naman, puro sarili, pero kami mga tao, hindi nyo tinutulungan, yung mahihirap, hindi nyo tinutulungan. Walang iya naman. Mga issue sa mundo ng showbiz, kikilatisin, kichikahin. Nang nag-iisang Batang Manilenyo, sino pa nga ba? Kundi si Batang Maynila Toits. Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila Toits, diretso na po tayo dito sa balita. Ito pong si Mayor Alice Go ng Banban Tarlac ay handa pong sibakin diyan sa kanyang political party, mga kababayan. Ito, diretso na tayo, pakinggan natin itong balita. Handang patalsikin ng Nationalist People's Coalition na partido po ni Bamban Mayor Alice Go. Sakaling mapatunayang guilty ito sa mga pinaparatang sa kanya, lalo na po tungkol sa operasyon ng Pogo. Binigyan diin ng pamunuan ng NPC na hindi nila kukonsintihin si Go. Madeline Villar-Moratillo sa detalye ng ulat na yan. Hindi mangingimi ang Nationalist People's Coalition na sibakin bilang miyembro si Banban Mayor Alice Guo kapag napatunayang totoo ang mga ibinabatong aligasyon rito. Bukod sa issue ng nationality, nauugnay rin si Guo sa Philippine Offshore Gaming Operation o POGO. Binigyan diin ni dating Senador Tito Sotto, chairperson ng NPC, na hindi ito kukonsintihin ng partido. If there are any party violations by a member, we will definitely decide on it, as we've done with the Army Devils. Katunayan sa Senado, ang nangungunaan niya sa investigasyon kay Guo ay miyembro ng NPC. The one investigating Mayor Go and the rest of the POGO is an NPC member. Kaya it doesn't mean that the party mate natin, kung meron naman siyang ginagawang violation, kung merong alleged POGO activities, human trafficking, and and surveillance, then aakyat sa partido yan. And then, pareho na nangyari kay Arnie, we will expel. Kinumpirma ni Sotto na inimbestigahan na ng NPC ang mga issue patungkol kay Guo. Governor Susan Yap is already on top of the matter as far as Tarlac is concerned. Siguro magre-recommend if they find that something's wrong, the chairman or the chairperson of Tarlac will forward to the membership committee their proposal. I'm sure the membership committee of the party will take action. Matatandaang nang sumabak sa 2022 election si Guo ay tumakbo siya bilang isang independent candidate. Naging miyembro umano siya ng NPC nang ito ay alkalde na ng Bamban. Ang partido naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na Partido Federal ng Pilipinas, mahigpit sa pagsala sa mga gustong sumali sa kanila. We have a screening committee headed by Congressman Sandro Marcos, actually chairman ng screening committee. So that is why may mga nakapag-out sa amin na talagang may mga dubious personality na nire-recall namin yung appointment as a member of the party. Ayon sa PFP, isa sa prinsipyo nila ay tiyakin ang kredibilidad ng kanilang mga miyembro. Para sa Mata ng Agila, Madeline Villar-Moratillo, Alright, so yan mga kababayan. Ito pa lang si Mayor Alice Go ng Banban Tarlac ay miyembro po ng Nationalist People's Coalition o NPC. At ang chairperson po dyan ay walang iba kundi si Tito Sen. So ayon kay Tito Sen, ayon dyan sa balita, hindi sila magkikiming tanggalin. Itong si Alice Go, kapag napatunayan na siya ay sangkot sa mga illegal activities, katulad ni Arnie Tevez. So si Arnie Tevez pala, NPC. So nung itong mga nangyaring mga patayan dyan sa Negros Oriental at yung pagkakapatay kay Governor Digamo, at ayan, napatunayan naman na may probable cause. Ngayon nga po ay nahuli na po ng international police, ay na-expel po siya dyan sa kanilang partido. At itong si Alice Go ay ganun din ang mangyayari kapag napatunayan na sangkot siya dito sa Pogo, human trafficking, mga illegal activities dyan sa kanyang nasasakupan dyan sa Banban Tarlac. Ayon kay Tito Sen, hindi porke kapartido mo, poprotektahan mo. Kaya ako bilib ako dito kay Tito Sotto, mga kababayan. Alam na ibang-iba yung ibang-iba yung kanilang pananaw, ibang-iba yung kanilang paninindigan sa mga ganitong klaseng issue. Hindi katulad ng ibang partido
hindi ko na babanggitin, alam nyo na yun kung sino, na kahit mali, no, kahit mali, basta grupo sila, sama-sama sila, ayun ang importante sa kanila, yung numero, yung grupo. Kung ano yung panindigan ng majority, kahit alam mo sa sarili mo, hindi naman na tama, kinakailangan mong sumunod. So, pangit yung ganun, di ba? Katulad lang na nangyari dito sa pagkakatanggal ni Zubiri. Merong isang membro ng partido nila. Anong nangyari? Dahil lang yung ibang kasama niya sa partido ay kumampi dun sa kay Chis Escudero, o inaasahan ni Mig Zubiri na kakampi niya, kumampi dun sa kabila. Bakit, ano daw dahilan? Kasi majority daw. So wala nang pinag-uusapang prinsipyo yung partido na yan. Kaya dito sa partido ng NPC, well, congratulations. Napakaganda ng kanilang prinsipyo pagdating po dyan sa kanilang mga miyembro at hindi nila kinukonsinte. Kapag may nagawa kang mali, tanggal ka. Dapat ganun. Hindi yung susport kapartido kita, kakampihan kita. Hindi ganun. Saka guys, ito gusto ko na rin samantalin itong pagkakataon. Meron po akong impormasyon na may nag-share po sa akin. Ito pa lang si guys, itong si Banban Mayor Alice Go ay ang ginawa pala niya dati, nagbibigay daw ito ng ito naman ay hindi naman to kumpirmado. So di umano itong si Mayor ay nagbibigay daw ng 2,500 kada tao dyan sa Banban every week. Hindi kada pamilya, mga kababayan, na kada tao na willing pumila. Yun nga daw, yun yung panahon na para lang masigurado yung kanyang panalo dun sa lahat ng barangay dyan sa Bamban. So, kaya nga ito, nanalo si Mayor. Yan, tanong doon, saan galing yung pera? Diba? Saan galing yung pera? So, talaga nagbunod sila ng pera. Talagang pinilit nila makuha itong Bamban. Kasi ayun ang pinaka-purpose nila, maprotektahan yung kanilang pogo. Kaya, ayun guys, yung hinihintay natin mapag-usapan dyan sa Senado. Kasi merong mga ganong kwento, yung iba hindi nagsasalita . Kaya mahal na si Mayor Go. Kasi nga, naabutan pala sila nun. So, 2,500, hindi lang kada pamilya guys kada tao. Saka isa pa, may bali-balita, nung nahalal na sila, nandyan na sila sa pwesto, itong mga barangay na bataan niya, nasa barangay na bataan niya, para na raw mga goons na kung umasta sabi parang pag-aari na nila itong kanilang bayan. Kaya grabe. Malalakas ang loob nila. Sobrang dami nilang pera. Yung pala, hawak pala sila ng sindikato. Kasi kung mababalitaan natin, di ba? Yung mga nandun sa Pogo, mga wanted po yun sa China, mga sindikato. Kaya nung na-raid na nangyari, nakatakas dahil merong merong outlet, merong mga tunnel palabas. Na hindi naman siguro ma-aprobahan yun, yung mga permits na yun, hindi magagawa yung tunnel kung wala silang tawag dito, impluwensya diyan sa munisipyo. So, yan mga kababayan yung nabalitaan natin. Saka grabe, talagang sinamantalin nila yung pagkakataon kasi marami ding mahirap na daw diyan sa Bamban Tarlac. Kaya walang gusto magsalita. Kasi nga nakakatanggap sila galing dito sa grupo ni Mayor Go. Ito naman mga kababayan ay kinento lamang sa atin at hindi naman po ito kumpirmado pero sa tingin ko hindi naman ito magkikwento kung hindi totoo, di ba? So yun mga kababayan yung ngayon balita at itong si Mayor Alice Go ay pwede tanggalin dyan po sa kanilang partido po ng Nationalist People's Coalition, na ang chairman po ay si Tito Sen. Kapag napatunayan na talagang guilty itong si Mayor Go
dyan sa mga katiwalian, dyan sa sindikato, dyan sa Pogo, na ayon nga sa investigasyon dyan sa Senado, mukhang malaki ang kanyang participation. Hindi pa siya mayor, hanggang naging mayor, talagang napapatunayan dyan sa Senado na meron siyang kinalaman dyan sa Pogo. At kitang-kita rin naman natin dito sa nangyayaring investigasyon na ang dami niyang sinasabing mga pagsisinungaling. Even yung kanyang citizenship ay questionable. Kaya nga kanina talaga na mga sinabon siya ni Senator Loren Legarda. At talagang galit na galit si Senator Legarda kasi hindi niya matanggap na kung sakali man totoo, nagkaroon tayo ng mayor na foreigner at hindi totoong Pilipino. So, yan lang mga kababayan ng update natin. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat guys. God bless po.